Sobra-sobrang ulan ang ibinuhos ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu. Ayon niya sa Pag-asa, nahigitan niya ng normal na dami ng ulan sa lugar. Ang iba pang eksplanasyon ng Pag-asa alamin sa detalye ni Rod Lagusad. Ang lalawigan ng Cebu ang pinaka-naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. Base sa mga kuwang larawan at video, lumubog ang maraming bahagi ng Central Cebu. Base sa datos ng Pag-asa, nahigitan ng monthly average rainfall sa Cebu sa pagdaan ng Bagyong Tino. Naitalang halos 1.5 buwan na dami ng ulan na ibinuhos sa loob lamang ng 24 na oras. Paliwanag ni Pag-asa Weather Specialist Benison J. Estareja, kadalasan na hindi maulan ng buwan ng Nobyembre sa Cebu, kumpara kapag panahon ng tag-ulan. For November kasi, yung nagiging source lang talaga ng mga pag-ulan, usually IDTZ, mga thunderstorms, easterlies. Tapos kapag nagkakaroon lang ng mga cases na may bagyo na dumadaan, ito yung nangyari. So nagkaroon ng rainfall amount na hindi normal. So 130 millimeters for the month of November yung typical for Cebu. Tapos umabot ng 183 from November 3 to November 4. Ayon kay Estareja, bibihira lang mangyari ito lalo't nahigitan ng normal na dami lang dapat ng ulan sa lugar. Hindi rin anya madalas dinadaanan ng bagyo ang Cebu. Most likely yung mga nandun lang sa may northernmost portions, pero yung tumawid talaga sa gitnang bahagi ng Cebu, hindi siya typical na nangyayari every year. Dagdag pa ni Estareja, malaki ang epekto sa urbanized area na nakaranas ng buwas ng ulan sa Cebu. Yung binagsakan kasi ng ganun kadaming ulan sa Cebu, highly populated kasi ang Metropolitan Cebu as compared to Southern Leyte na hindi ganun kadaming tao. Kaya mas maraming apektuhan talaga. Naobserbahan din ng Pag-asang nasa 235 mm na ulan sa Maasin, Southern Leyte o nasa higit 1 buwan na dami ng ulan kumpara sa normal. Ang naturang 2 lugar sa Visayas ang nakaranas ng higit sa normal na dami ng ulan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.